May paraan ng gabi para ipakita kung sino ka talaga. Naisip mo na ba kung ano talaga ang nangyayari kapag pinipikit mo ang mga mata mo para matulog? Dahil sa bawat pag-ipit ng iyong mga mata, may kung anong bumabangon sa kaibuturan mo. Nagigising ang iyong kaluluwa. May itatanong ako sa iyo. Karamihan sa mga tao, hindi iniisip kung ano ang nangyayari sa kaluluwa nila tuwing gabi. Hindi ko tinutukoy ang katawan mo o ang utak mo. Hindi ko rin tinutukoy ang REM sleep o ang kilos ng isip. Ang tinutukoy ko ay ang bahagi mong walang hanggan, ang bahaging hindi namamatay kasabay ng katawan mo, ang bahaging nagsasabi kung sino ka talaga, ang kaluluwa mo. Akala mo kapag ipinatong mo ang ulo mo sa unan ay nagpapahinga ka na, pero sa mundong hindi nakikita, may bahagi sa iyo na nagsisimulang magising. Iniisip mong ang pagtulog ay basta pahinga lang, pero hindi nagpapahinga ang kaluluwa mo gaya ng katawan mo. Dahil ang pagtulog ay hindi lang pahinga para sa katawan, ito'y pintuan patungo sa espiritual na mundo. Kapag bumaba na ang iyong bantay, kapag nagpaubaya na ang iyong katuwiran, kapag kalmado at hindi gumagalaw ang katawan mo, doon nagiging aktibo ang kaluluwa mo. Nagsisimula itong makaramdam ng presensya, tumanggap, makipaglaban at maranasan ang mga bagay. Binabanggit ito ng Biblia sa maraming talata na baka ilang ulit mo nang nabasa, pero hindi mo napansin ang tunay na kahulugan. Madalas mangusap ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. May masasamang espiritu na nagtatago sa dilim. May mga anghel na ipinapadala para tuparin ang mga banal na layunin. At ang pinakatagong bahagi ng pagkatao mo, ang mga pinakamalalim mong takot, mga sugat at layunin, maaring lumitaw sa katahimikan ng gabi habang lahat ay tahimik. Ang pagtulog ay hindi lang simpleng pahinga mula sa araw-araw. Ito'y isang larangan ng espiritual na labanan, isang sagradong espasyo para sa mga aral mula sa Diyos. Ngunit maaari rin itong maging mapanganib kung hindi ka handa, isang lugar kung saan maaaring pumasok ang kaaway ng palihim. Kaya bago ka makatulog ngayong gabi, kailangan mong maintindihan na ang kaluluwa mo ay hindi lang nagpapahinga. May espiritual na laban na nagaganap habang natutulog ka. At sa mensaheng ito, gusto kong ipakita sa iyo kung ano talaga ang sinasabi ng kasulatan tungkol dito. Hindi ito tungkol sa mas magandang tulog gamit ang malalambot na kumot o walang cellphone. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong kaluluwa. Papalalim tayo ngayon. Simulan natin sa bahagi 1, natutulog ang katawan, gising ang kaluluwa. Ipikit mo muna ang mga mata mo at isalarawan ito. Ang katawan mong payapang nagpapahinga, mabagal ang tibok ng puso, kalmado at pantay ang paghinga, tahimik ang isipan. Pero ang kaluluwa mo, gising na gising. At paano ko alam yan? Dahil malinaw na sinasabi ng Biblia ng paulit-ulit, hindi natutulog ang kaluluwa gaya ng katawan. Sabi sa Ecclesiastes, kapag namatay tayo, bumabalik sa alikabok ang katawan, pero ang espiritu ay bumabalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Ibig sabihin, panandalian lang ang katawan mo, pero ang espiritu mo, ang panloob mong pagkatao, ang kaluluwa mo ay walang hanggan. Kahit nagpapahinga ang katawan, ang espiritu mo ay nananatiling bukas, konektado man sa impluensya ng langit o sa isang bagay na mas madilim. Hayaan mong lumubog sa iyo ang katotohanan ito. Sabi ni Pablo sa 2 Korinto 5:8, kapag wala na tayo sa katawan, tayo'y nasa piling ng Panginoon. Kahit ang kamatayan na madalas inihahambing sa pagtulog sa Biblia ay hindi nagsasara sa kaluluwa. Otomatikong pumapasok ito sa panibagong daigdig. Kaya bakit magiging iba kapag natutulog ka lang sa gabi? Maaring tulog ang isip mo, maaring wala kang kontrol, pero ang kaluluwa mo ay nananatiling malapit sa espiritual na mundo.
Ito ang problema. Karamihan sa mga tao nabubuhay na akala nila ang tulog ay para lang sa pahinga ng katawan. Hindi nila tinatanong ang mas malalim na tanong. Saan napupunta ang kaluluwa ko habang natutulog ako? Anong mga puwersa ang sumusubok na abutin ako? Bakit minsan pakiramdam ko ay pagod ako kahit buo ang tulog ko? Maaring ito ang sagot, nagpapahinga ang katawan mo, pero baka may labang hinaharap ang kaluluwa mo. Tingnan mo si Jacob. Sa Genesis 28, nahiga si Jacob para matulog. At bigla niyang nakita ang isang hagdang abot sa langit. May mga anghel na umaakyat at bumababa. At ang Panginoon mismo ay nasa tuktok, nakikipag-usap sa kanya. Hindi siya pumasok sa isang banal na templo. Hindi siya nagdasal ng matagal, natulog lang siya. Pero gising na gising ang kaluluwa niya. Nangusap ang Diyos, gumalaw ang mga anghel. Isang banal na plano ang isinakatuparan. At muntik na iyong hindi mapansin ni Jacob. Pagkagising niya, sinabi niya, tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko alam. Ayon sa Genesis 28:16. Kaya tinatanong kita ngayon, ilang banal na sandali na ang dumaan habang natutulog ka? Ilang babala ang hindi mo napansin? Ilang tahimik na atake ang dumaan sa gabi dahil hindi mo inihanda ang kaluluwa mo? Ilang ulit na sinubukan kang kausapin ng Diyos sa iyong panaginip, pero manhid ang espiritu mo kaya hindi mo narinig? Kita mo, kapag natulog ang katawan mo, nagiging lantad ang kaluluwa mo, at ang pagiging lantad na iyon, maaaring magdala ng pagpapala o ng kapahamakan. Diyan pumapasok ang kaaway dahil alam niyang habang gising ka, kaya mong labanan siya. Alam niyang kaya mong tumindig at itaboy siya habang araw. Pero paano kapag gabi na? Kapag pagod ka na at mababa na ang espiritual mong depensa, doon siya kikilos. Pero pakinggan mo ito, kumikilos din ang Diyos sa gabi. Hindi niya kailangang sumigaw para mangusap sa iyo. Nangungusap siya ng banayad sa pamamagitan ng mga panaginip, sa mga palatandaan, sa tahimik na sandali. Sabi sa awit 16:7, purihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Kahit sa gabi, tinuturuan ako ng puso ko. At sa Job 33, talata 15-16, sinasabi na nangungusap ang Diyos sa mga panaginip, sa mga pangitain sa gabi, habang ang tao ay mahimbing na natutulog. Binubuksan niya ang kanilang pandinig at inilalagay sa kanila ang kanyang mga tagubilin. Napansin mo ba yon? Nagbibigay ang Diyos ng direksyon habang natutulog ka. Hindi lang ito makatang pananalita, ito ay katotohanan. Hindi natutulog ang kaluluwa mo kapag lumubog ang araw. Sa halip, pumupwesto ito. Lagi kang nasa ilalim ng isang impluensya, maaring ginagabayan ng Espiritu ng Diyos o ginagambala ng mga puwersa ng kadiliman. Kaya kung nakahiga ka na sa kama, pero ang kaluluwa mo ay puno ng kaba, masamang panaginip, pagkalito o hindi mapakali, may mas malalim pang nangyayari kaysa sa simpleng hindi magandang tulog. Espiritual na bagay ang kinakaharap mo. Kailangan mong matutong lumaban, hindi lang tuwing araw, kundi pati sa katahimikan ng gabi, kung kailan karamihan sa mga tao ay walang kaalam-alam. Hindi kailanman natutulog ang espiritual na mundo. Ang kaluluwa mo ay hindi ginawa para lang maligaw-ligaw ng walang layunin. Ito'y nilikha para makilala ang presensya ng Diyos, para tumanggap mula sa Kanya, upang makaranas ng Kanyang katotohanan, sumamba ng taimtim, at mamahinga sa Kanyang kapayapaan. Kaya sa susunod na humiga ka sa kama, huwag mo lang sabihing matutulog na ako. Sabihin mo, Panginoon, habang nagpapahinga ako, hayaan mong magising ang kaluluwa ko sa iyo. Dahil habang ang katawan ay nagpapahinga, nananatiling aktibo ang kaluluwa. Hindi ito kailanman natutulog. Bahagi 2. Mga panaginip wika ng Espiritu. Linawin muna natin ang mga panaginip ay hindi basta-bastang kalituhan ng isip. Hindi ito mga pira-pirasong alaala o epekto lang ng kinain mo sa gabi. Ang mga panaginip, kapag nakaayon sa Espiritu ng Diyos, ay may espiritual na kahulugan. Sa buong kasulatan, ginamit ng Diyos
ang mga panaginip upang bigyan ng babala ang mga tao. Akayin sila, ituwid ang landas nila, at kahit tawagin sila sa layunin ng kanilang buhay. At kung iniisip mong ang mga panaginip ay para lang sa panahon ng Biblia, baka hindi mo napapansin ang isa sa pinakamakapangyarihang paraan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa ngayon. Isipin mo, bakit magpapadala ang Diyos ng mga panaginip kina Jose, Daniel, Paraon, Nabucodonosor at maging sa asawa ni Pilato, tapos titigil siya ngayon? Bakit siya gagamit ng mga pangitain at simbolo noon para gabayan ang kanyang mga lingkod? Pero mananahimik na lang dahil nasa panahon na tayo ng teknolohiya. Hindi tumigil ang Diyos sa pagsasalita, tayo ang tumigil sa pakikinig. Gusto kong ipakita sa iyo kung gaano ito kaseryoso. Hindi na-promote si Jose sa Ehipto dahil sa posisyon niya. Naging ikalawang pinuno siya dahil naiintindihan niya ang ipinapahayag ng Diyos sa panaginip. Hindi nakaligtas si Daniel sa Babylonia dahil sa koneksyon o politika, kundi dahil may banal siyang karunungan kahit habang natutulog. At si Jesus ay nailigtas mula sa puot ni Haring Herodes dahil binigyan ng babala si Jose, ang kanyang ama sa lupa, sa isang panaginip upang tumakas patungong Ehipto. Akala mo ba ang panaginip ay basta-basta lang? Hindi, maaaring literal itong maging usapin ng buhay o kamatayan. Kaya tanungin kita, ano ang sinusubukang sabihin sa iyo ng Diyos sa gabi? Anong mga babala ang itinuring mong nakakatawang panaginip lang? Anong mga mensahe ang nakalimutan mo kinaumagahan dahil hindi mo ito pinansin? Narito ang isang mahalagang bagay na dapat mong maunawaan. Kapag nagsalita ang Diyos sa panaginip, madalas ay sa pamamagitan ng mga simbolo. Gumagamit siya ng mga larawan, impresyon, mga pattern, katulad ng mga talinghaga. Bakit? Dahil hinihila ka niyan papalapit sa Kanya. Inaanyayahan kang manalangin, magtanong, magsaliksik. Hindi ito nakadepende sa lohika mo, kundi hinihikayat kang maunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Sabi sa Kawikaan 25:2, karangalan ng Diyos ang magkubli ng bagay, ngunit karangalan ng mga hari ang magsiyasat nyon. Ibig sabihin minsan, itinatago ng Diyos ang katotohanan sa panaginip, hindi para lituhin ka, kundi para imbitahan kang lumapit ng mas malalim sa Kanya. At alam din ito ng kaaway, kaya sinusubukan niyang magtanim ng huwad na panaginip, mga bangungot, mga maling pagnanasa, damdamin ng takot at kawalan ng pag-asa, paulit-ulit na eksena ng pagkabigo at takot. Hindi lahat ng panaginip ay mula sa Diyos, pero marami sa mga ito ay galing sa Kanya. Ang malungkot, natuto tayong balewalain ang mga ito. Pakinggan mo, patuloy pa ring nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Pero kailangan mong ihanda ang espiritu mo para makinig. Bago matulog, ipanalangin mo lang ito ng simple. Diyos, kung nais mong mangusap sa akin ngayong gabi, narito ako. Kung may bagay akong kailangang maunawaan, ipakita mo. Kung may panganib, bigyan mo ako ng babala. Kung may pangakong darating, ihayag mo. At ito ang pinakamahalagang bahagi. Isulat mo ito, ituring ang mga panaginip mo na para bang galing mismo sa langit. Dahil maaring ganun nga talaga. Hindi kailanman nangungusap ang Diyos ng walang dahilan. Kung nagsasalita siya sa gabi, ibig sabihin gusto niya na marinig mo siya. Kaya huwag mo nang balewalain ang iyong mga panaginip. Simulan mong itanong kung ano ang kahulugan ng mga ito. Dahil habang natutulog ang katawan, patuloy pa rin ang tinig ng langit. Bahagi 3, espiritual na laban habang natutulog. Diretsuhin na natin, ang kama mo ay isang larangan ng digmaan. Maaring hindi mo ito nakikita gamit ang natural mong mga mata. Pero sa espiritual na mundo, may digmaang nagaganap tuwing gabi. At hindi ito pamahiin o alamat, ito mismo ay galing sa kasulatan. Sabi sa Efeso 6:12,
sapagkat ang pakikibaka natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga espiritual na kasamaan sa kalangitan. Napansin mo ba ang pariralang iyon? Ang kadiliman ng mundong ito. At saan ba namamayani ang kadiliman? Sa gabi, sa pagtulog mo, sa mga oras na tila tahimik ang lahat. Hindi kumakatok ang kaaway kapag ikaw ay gising at nananalangin. Pumapasok siya ng palihim kapag ikaw ay pinakamarupok, kapag pagod ang katawan mo, kapag walang bantay ang espiritu mo, kapag mababa ang iyong depensa. Kaya maraming tao ang nagigising na mas pagod pa kaysa bago matulog dahil hindi lang sila nagpapahinga, sila ay nakikipaglaban. Masasamang panaginip, pagkaparalisa habang natutulog, madidilim na anyo, mga panaginip na puno ng kamatayan, takot at kabiguan. Pagkagising na may matinding kaba, takot o pagkalito, hindi lang iyan dahil sa sobrang pag-iisip. Isa iyang espiritual na pag-atake. Si Satanas ay magnanakaw at gustong-gusto niyang umatake kapag hindi mo alam. Sabi sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at magwasak. At madalas niyang gawin ito habang natutulog ka dahil kung malalason niya ang kaluluwa mo sa gabi, gigising kang balisa, pagod, talunan at puno ng pagdududa. Pero pakinggan mo ako ng malinaw, hindi mo kailangang matulog ng walang depensa. Hindi mo kailangang magising na parang inatake ka. Hindi mo kailangang hayaan ang kadiliman na pasukin ang iyong panaginip. Binigyan ka ng kapangyarihan. Hindi nagdusa si Jesus at muling nabuhay para lang tulungan kang makasurvive sa araw. Binigyan ka niya ng tagumpay na umaabot hanggang sa gabi. Kaya ano ang dapat mong gawin? Balutan mo ng panalangin ang iyong pagtulog. Bago mo ipikit ang iyong mga mata, manindigan ka. Sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, ang kwartong ito ay pinoprotektahan ng kanyang dugo. Walang espiritong hindi sa kanya ang pinapahintulutan dito. Tinatanggihan ko ang bawat bangungot, bawat madilim na presensya, bawat kasinungalingan ng takot. Banal na espiritu, ikaw ay malugod na tinatanggap dito. Ikaw ang manguna sa lugar na ito. Hayaang ang iyong mga anghel ang magbantay sa buong gabi. Hayaang mapuno ng iyong kapayapaan ang bawat sulok at hayaang makatagpo ng tunay na pahinga ang kaluluwa ko sa iyong presensya, O Diyos. Alam mo ba kung anong nagsisimulang mangyari kapag naging ugali mo ito? Uurong ang kaaway, titigil ang mga bangungot, yung bigat na nararamdaman mo, unti-unting mawawala. Mawawala ang takot dahil ang kadiliman ay hindi maaring manatili kung ang liwanag ay buong tapang na ipinapahayag. Sabi sa awit 71:5, hindi ka matatakot sa mga kasindak-sindak na bagay sa gabi. Isa itong pangako, pero ang pangakong ito ay para sa mga namumuhay na malapit sa Diyos, para sa mga nananahan sa kanyang presensya. Gusto mong makapagpahinga gaya ng isang tunay na anak ng Diyos? Kung gayon, lumaban ka muna bago humiga. Ipahayag mo ang katotohanan. Pahiran mo ng langis ang iyong unan. Isara mo ang bawat pintuan na maaaring pasukan ng kasalanan. Alisin mo ang anumang bagay na maaaring maging daan ng kadiliman. At pagkatapos, magpahinga ka ng may buong kumpiyansa na alam mong ang Diyos mismo ang nagbabantay sa iyong pagtulog. Maaaring subukan ng kaaway na pumasok pero wala siyang daan. Dahil ang kaluluwa mo ay pag-aari na ng Panginoon kahit habang nagpapahinga ka. Kaya ngayong gabi, huwag ka lang basta humiga na parang walang halaga. Magbihis ka ng espiritual, magsalita ka ng buhay, at magpahinga gaya ng isang mandirigmang alam na nasa kamay ng Diyos ang tagumpay. Bahagi 4, mga anghel na nasa gawain. May sasabihin ako na maaring magbago ng pananaw mo magpakailanman. Hindi ka kailanman tunay na nag-iisa habang natutulog. Kahit sa katahimikan, kahit walang gumagalaw sa paligid, kahit patay na ang ilaw at naka-off na ang telepono mo,
Kahit tumigil na ang iyong mga iniisip, may mga espiritual na nilalang sa paligid. May ilan na dumarating para umatake. Pero ang iba, ipinadala mismo mula sa trono ng Diyos, mga anghel. At hindi ko tinutukoy ang mga cute na baby na may pakpako palamuti tuwing Pasko. Ang tinutukoy ko ay mga mandirigma, mga mensahero, mga nilalang ng apoy at kapangyarihan. Sabi sa Hebreo 1:14, hindi ba't ang mga anghel ay mga espiritong tagapaglingkod na isinugo upang tumulong sa mga tatanggap ng kaligtasan? Napansin mo ba yon? Isinugo upang paglingkuran ka o ikaw ang mananampalataya. Ikaw na tinakpan ng dugo ni Jesus. Ikaw na lumalakad sa pagtubos. Ibig sabihin, kapag nahiga ka sa gabi, hindi ka iniiwang lantad, napapalibutan ka. Pinagtitibay ito ng awit 71, talata 11. Sapagkat iniutos niya sa kanyang mga anghel na bantayan ka sa lahat ng iyong lakad. At kasama na rito ang pagtulog mo, gusto kong ipakita sa iyo kung gaano ito kagilagilalas. Sa Mateo 1:20, natutulog si Jose, naguguluhan kung iiwan ng palihim si Maria. At habang siya'y natutulog, dumating ang isang anghel sa panaginip at inihayag ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos tingnan mo ang Gawa 12, nakakulong si Pedro, nakatali sa pagitan ng dalawang guwardiya. Natulog siya. At ano ang nangyari? May dumating na anghel, binali ang mga tanikala ni Pedro, binuksan ang mga tarangkahan ng bilangguan, ginising siya at sinabi, "Sumama ka sa akin." Akala mo ba nagpapahinga ang mga anghel sa gabi? Hindi kailanman. Doon pa nga sila kumikilos. Hindi mo kailangang makita sila para maniwalang totoo sila. Hindi sila nagpapakita dahil emosyonal ka. Nagpapakita sila dahil ipinapadala sila ng Diyos. At pakinggan mo ito, hindi lang sila nakatayo nang walang ginagawa, sila ay nagbabantay. Sila ang gumagabay, sila ang lumalaban sa mga espiritual na digmaan, sila ang naghahatid ng mga mensahe, sila ang nagbibigay ng lakas kapag ikaw ay mahina. Sila ang tumutulak palayo sa kaaway. Minsan, ang dahilan kung bakit gumising kang may kapayapaan, ang dahilan kung bakit hindi mo naramdaman ang bigat ng atake ng kaaway, ang dahilan kung bakit hindi ka muling naparalisa ng takot, ay dahil may anghel na tumayo sa pagitan mo at ng kadiliman. Pero ito ang mahalagang bagay, hindi tumutugon ang mga anghel sa nararamdaman mo. Tumutugon sila sa salita ng Diyos. Sabi sa awit 103:20, "Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel niya, kayong makapangyarihan na tumutupad sa kanyang salita, na sumusunod sa kanyang mga utos." Ibig sabihin, kung gusto mong may mga anghel na nakaatas sa paligid mo habang natutulog ka, punuin mo ng salita ng Diyos ang iyong silid. Bigkasin mo ang mga talata bago matulog. Ipahayag mo ang mga pangako ng Diyos sa iyong tahanan. Manalangin ka ng buong tapang at may pananampalataya. Bigyan mo sila ng dahilan para kumilos dahil may mga mandirigma ang langit at hindi sila nakaupo lang. Naghihintay silang makarinig ng salita ng Diyos mula sa iyong mga labi. Bago ka matulog ngayong gabi, ipanalangin mo itong simple pero makapangyarihang panalangin. Diyos, ipadala mo ang iyong mga anghel upang palibutan ako. Punuin mo ang kwartong ito. Ilagay mo sila sa bawat bintana, bawat pinto, bawat sulok. Huwag mong hayaang makapasok ang kasamaan. Huwag mong hayaang manaig ang takot. Protektahan mo ang aking mga panaginip, ingatan mo ang aking katawan, at hayaang makatagpo ng tunay na pahinga ang aking kaluluwa sa iyong kapayapaan. Dahil kapag ang Diyos ang nagpadala ng kanyang mga anghel, wala nang magagawa ang kaaway kundi umatras. Bahagi 5. Kapag nangusap ang Diyos sa gabi, pag-usapan natin ang isang bagay na personal. Naranasan mo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi? Walang ingay, walang masamang panaginip, walang ilaw, pero bigla ka na lang nagising. At sa kaibuturan mo, may bumubulong na manalangin ka o manahimik at makinig, o basta maramdaman mo lang ang presensya ng Diyos?
Hindi yun basta nagkataon, hindi yun insomnia, hindi yun imahinasyon mo o katawan mong kusa lang nagising. Iyon ay ang Diyos. Ang gabi ay isa sa mga paborito niyang sandali para mangusap. Hindi dahil hindi siya maaaring magsalita sa araw, kundi dahil madalas gabi lang ang oras kung kailan sapat na katahimik ang mundo mo para talagang marinig siya. Sabi sa awit 16:7, pupurihin ko ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Kahit sa gabi, tinuturuan ako ng puso ko. Sa gabi, kapag nagpapahinga na ang katawan mo, mas bukas ang iyong kaluluwa. At malinaw na sinasabi sa Job 33:15-16, sa panaginip sa pangitain sa gabi, kapag mahimbing na natutulog ang mga tao sa kanilang higaan, binubuksan niya ang kanilang mga pandinig at ibinibigay ang kanyang tagubilin. Nangungusap ang Diyos sa gabi, nagtuturo siya sa gabi, ipinapaloob niya ang mga malalalim na katotohanan sa iyong puso habang ikaw ay natutulog. Bakit? Dahil iyon ang oras na patay ang lahat ng distractions. Tigil na ang notifications, tahimik na ang ingay ng araw, at ang espiritu mo ay sa wakas, tahimik na sapat upang marinig siya. Hayaan mong ibahagi ko ang isang makapangyarihang halimbawa. Isang batang lalaki na ang pangalan ay Samuel ay nakahiga sa templo, sinusubukang matulog. At ano ang ginawa ng Diyos? Hindi siya naghintay ng umaga. Hindi siya nagpadala ng ibang tao. Personal siyang tumawag kay Samuel sa kalagitnaan ng gabi. Samuel, Samuel, at gaya ng marami sa atin, hindi agad naintindihan ni Samuel na ang Diyos ang nangungusap. Akala niya tunog lang, isang bagay na random, siguro panaginip. Pero sa huli, naunawaan niya nangungusap ang Diyos, at doon sinabi ni Samuel ang isang bagay na kailangang matutunang sabihin ng bawat mananampalataya. Mangusap ka, Panginoon, nakikinig ang iyong lingkod. Tatanungin kita, nasanay mo na ba ang kaluluwa mong makinig sa gabi? O kapag nagising ka, gumulong ka lang at agad nag-scroll sa telepono? Binabaliwala mo ba ang panawagang manalangin? Itinataboy mo ba ang damdaming sumamba dahil pagod ka? Maaring may nawawala sa iyo, isang bagay na banal. Maaring natutulog ka habang dumarating ang iyong sandali ng tagumpay. Maaring hindi mo pinapansin ang mismong kasagutang matagal mo nang ipinagdarasal. Dahil minsan, hindi sumasagot ang Diyos sa pamamagitan ng sermon o malakas na tinig. Minsan, bumubulong siya sa iyo bandang 3:00 ng madaling araw at hinihintay kung makikinig ka. Kaya ito ang hamon sa iyo. Kapag nahiga ka ngayong gabi, huwag kang matulog ng walang layunin. Magpahinga na may layunin. Pumasok sa gabi na may pananabik na marinig ang Diyos. Sabihin mo, Panginoon, kung nais mong mangusap, handa ako. Binubuksan ko ang puso ko, ang isip ko at ang espiritu ko. Kung kailangan mo akong ituwid, gawin mo. Kung kailangang bigyan mo ako ng babala, ipakita mo. Kung nais mong ipakita ang aking kinabukasan, ibulong mo ito sa aking mga panaginip. Dahil ang Diyos na nangusap kina Abraham, Jacob, Samuel at Jose sa gabi, ay siya pa ring Diyos na nangungusap ngayon. Pero tanging ang mga nakikinig lamang ang tunay na makaririnig. Ngayon, maging totoo tayo. Ang ilan sa inyo ay hindi lang pagod, nabibigatan kayo, nahihiga kayo pero hindi makahanap ng pahinga, nasa kama ang katawan mo pero ang kaluluwa mo ay naglalakad-lakad, pabalik-balik ka sa paghiga, nagigising sa takot, gulo ang mga panaginip mo, puno ng kalituhan o stress. Pagising mo sa umaga, mas mabigat ang pakiramdam mo kaysa noong ikaw ay humiga, punong-puno ng pag-aalala, galit at kawalan ng kapayapaan. Hayaan mong sabihin ko ang isang mahirap na katotohanan. Ipinapakita ng pagtulog mo kung ano ang tunay na nangyayari sa loob ng kaluluwa mo. Sabi sa awit 4, talata 8, sa kapayapaan ay hihiga ako at matutulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang nagpapatahan sa akin ng tiwasay. Narinig mo ba iyon? Ang tunay at mapayapang pagtulog ay bunga ng espiritual na seguridad.
Hindi ito tungkol sa supplements, hindi ito tungkol sa sound machine, ito ay tungkol sa kalagayan ng iyong espiritu. Dahil kapag magulo ang kaluluwa mo, mahirap ang tunay na pahinga. Maaaring magsindi ka ng kandila, ayusin ang temperatura ng kwarto, patugtugin ang malumanay na musika, pero kung may dala kang galit, takot, pagkakasala o hindi mo pa ipinapahayag na kasalanan, mananatiling magulo ang iyong tulog. Sabi sa Isaias 57:20 hanggang 21, ngunit ang mga masama ay gaya ng dagat na magulo na hindi mapatahimik. Ang alon nito ay nagpapalutang ng putik at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa mga masama. Masakit mang pakinggan, pero totoo. Ang ilan sa inyo ay hirap matulog ng may kapayapaan dahil may mga espiritual na bagay sa buhay niyo na hindi pa naayos. Hayaan mong banggitin ko ang ilan na maaaring nakakaapekto sa iyo. Pagkapit sa hindi pagpapatawad, may kinikimkim ka pa ring sama ng loob at unti-unti itong nilalaso ng puso mo. Nakatagong kasalanan, namumuhay ka sa dalawang mundo, isa sa harap ng tao at isa sa lihim, umaasang hindi ka mahuli ng sarili mong konsensya. Takot, mas nagtitiwala ka sa balita kaysa sa mga pangako ng Diyos. Hindi mo pa ito nasasabi kahit kanino at unti-unti kang inuubos nito. Paulit-ulit na inaalala ng kaaway ang iyong nakaraan at ginagamit ito laban sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi matahimik ang kaluluwa mo. Hindi lang dahil abala ka, hindi lang dahil sa pressure, hindi lang dahil sa pisikal na pagod. Ito ay espiritual na issue. Pero ito ang pag-asa na kailangan mong marinig. Nais ng Diyos na bigyan ka ng tunay na pahinga. Hindi lang pisikal na pahinga, kundi malalim na kapayapaan sa kaluluwa. Sa Mateo 11:28 hanggang 29, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa." Narinig mo ba yon? Hindi lang kapahingahan para sa katawan, kundi para sa kaluluwa. Iyon ang uri ng kapayapaang mas malalim pa sa malambot na kama o tahimik na kwarto. Hindi ito panlabas, nagsisimula ito sa puso. At ang paraan para tanggapin ang kapahingaang iyon ay malinaw kahit hindi laging madali. Kailangan mong magpasakop. Huwag mong hayaan na matapos ang gabi mo sa pagsisipilyo lang o pag-check ng cellphone. Lumuhod ka, dalhin mo sa harapan ni Jesus ang iyong sakit, takot at kasalanan. Talikuran mo ang mga nagpapabigat sa iyo. Patawarin mo ang mga nanakit sa iyo. Bitawan mo ang mga bagay na ayaw mong pakawalan. Ihayag mo ang mga sikreto mong kinikimkim. Anyayahan mo ang banal na espiritu sa mga madilim at nakakandadong bahagi ng puso mo. Hilingin mong linisin niya ang mga bagay na matagal mo nang ibinaon. Hayaan mong saliksikin kanya at simulan ang proseso ng kagalingan dahil ang malinis na kaluluwa ay natutulog ng may kapayapaan. Ang pusong nagpapasakop ay hindi naguguluhan sa dilim. Kung gusto mong makatulog ng payapa, piliin mong lumakad sa pagsunod. Laging naghahanap ang kaaway ng bukas na pinto para makapasok at manggulo. Pero kapag isinara mo ang mga pintong yon sa pamamagitan ng pagsisisi at tinatakan ito ng dugo ni Jesus, nawawala ang kapangyarihan ng kaaway. Kaya ngayong gabi, kung magulo ang iyong pahinga, kung nagigising kang balisa, pagod o takot, itanong mo sa sarili mo ng tapat, naibigay ko na ba talaga ang lahat kay Kristo? Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa sleeping pills. Nagmumula ito sa presensya, ang presensya ng nagpapanumbalik ng iyong kaluluwa. At kapag tunay na nasa Kanya ang puso mo, ipagkakaloob niya sa iyo ang Kanyang kapahingahan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang makapangyarihang bagay. Bahagi 7 mga propetikong pagkakataon at supernatural na pahayag. Hayaan mong magsalita ako ng matapang. Minsan, ang mga panaginip mo sa gabi ay maaaring may mas mabigat na espiritual na timbang kaysa sa isang sermon tuwing linggo.
Hindi ito pangiinsulto, ito'y sinusuportahan ng kasulatan. Hindi nililimitahan ng Diyos ang kanyang tinig sa loob ng simbahan. Hindi siya naghihintay ng mikropono ng pastor. Nangungusap siya kapag ang espiritu mo ay pinakabukas, na kadalasan ay sa gabi. Sabi sa Joel 2, at pagkatapos niyon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Magpapahayag ng propesiya ang inyong mga anak na lalaki at babae. Ang matatanda ay mananaginip. Ang mga kabataan ay makakakita ng pangitain. Mga panaginip, mga pangitain at propesiya, lahat ng ito ay galing sa banal na espiritu. Ibig sabihin, ang pagtulog mo ay hindi lang para sa pahinga. Ito rin ay espasyo para sa Diyos na magpahayag ng mga bagay. Hindi ito maliit na usapin. Binigyan ng Diyos si Jose ng mga panaginip na hindi lang nakaapekto sa buhay niya, nakakaapekto ito sa buong mga bansa. Ipinakita ng mga panaginip niya ang ani, taggutom, promosyon at pagtataksil. Tumanggap si Daniel ng mga pangitain sa gabi tungkol sa mga darating na kaharian, mga pinuno at mga kaganapan sa katapusan ng panahon. Maging ang mga hari tulad ni Paraon at Nabucodonosor, kahit hindi nila sinusunod ang Diyos, ay binigyan ng mga propetikong panaginip dahil kailangang ihatid ng langit ang mensahe. Kaya paano ka naman? Paano kung ang kakaibang panaginip mo ay hindi pala basta-basta? Paano kung inaanyayahan ka ng Diyos sa isang bagay na mas dakila kaysa sa inaakala mo? Maraming tao ang nakaligtaan ng kanilang tawag dahil binaliwala nila ang kanilang mga panaginip. Ang iba na may nahulog sa bitag dahil hindi nila pinansin ang babala ng Diyos sa gabi. Pakiusap, makinig kang mabuti. Kapag binigyan ka ng Diyos ng propetikong panaginip o pangitain, hindi ito para lang sa aliw. Ito ay isang atas. Ipinapakita niya sa iyo ang bahagi ng espiritual na labanan bago pa ito dumating. Ipinapakilala niya sa iyo ang mga taong darating, mga lugar, misyon at kilusan bago pa ito mangyari sa natural na mundo. Pero narito ang hamon. Maraming mananampalataya ang nahuhulog sa isa sa mga bitag na ito. Binabaliwala nila ang panaginip. Nagiging emosyonal sila at mali ang interpretasyon. Nakakalimutan nila ito paggising. Natatakot sila at nananatiling tahimik. Kailangan natin ng karunungan. Kailangan nating magtanong, Diyos, galing ba ito sa iyo? Ano ang sinasabi mo sa akin? Paano ko dapat tumugon? Ano ang gusto mong gawin ko sa panaginip na ito? Minsan, hindi agad magiging malinaw ang kahulugan. Maaaring hindi mo ito maintindihan ng ilang linggo o buwan. Pero kung magsusulat ka, ipagdarasal ito at ibabahagi sa mga may espiritual na karunungan, ihahayag ito ng Diyos sa tamang panahon. Sinasabi sa Kawikaan, 3 na ang Panginoon ay nagtitiwala sa mga matuwid. Napansin mo ba yon? Ibinabahagi niya ang kanyang mga lihim sa mga lumalakad ng malapit sa kanya. Kapag pinili mong mamuhay ng may integridad, manatiling malapit sa puso ng Diyos at manatiling espiritual na gising, mapapansin mong may mga bagay na ipinapakita sa iyo sa gabi na hindi napapansin ng iba. Magigising kang may malinaw na babalang espiritual. Mananaginip ka tungkol sa mga taong kailangan mong ipanalangin. Tatanggap ka ng mga utos mula sa langit, sariwang inspirasyon at banal na mga estratehiya habang natutulog ka. Magiging sisidlan ka ng kanyang tinig kahit sa gitna ng pahinga, kaya huwag mo nang ipagwalang bahala ang mga sandaling iyon sa kalagitnaan ng gabi. Huwag mong akalaing ang mga panaginip ay basta mga simbolo lang. Kung may isang bagay na yumanig sa kaluluwa mo, na natili sa iyo buong umaga o nag-iwan ng malalim na marka sa espiritu mo, malaki ang posibilidad na ang Diyos ang nangungusap. Humingi ka ng kumpirmasyon, isulat mo ang nakita mo, ihambing mo ito sa salita. Ipagdasal mo ito dahil isang panaginip lang mula sa Diyos ay kayang baguhin ang lahat. At maaring sa mga oras ng gabi kanya, pinakamakapangyarihang makatagpo. Ngayon, lumipat tayo sa bahagi 8. Ang pagtulog ba ay sulyap sa kamatayan?
Narito ang isang bagay na maaaring pag-isipan mo ng malalim na itanong mo na ba kung bakit madalas ihambing sa pagtulog ang kamatayan sa Biblia. Paulit-ulit sa kasulatan, hindi laging sinasabi na may namatay, sinasabing sila ay nakatulog. Sinabi ni Jesus sa Juan 11, ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog. Sumulat si Pablo sa 1 Thessalonica 4:13, ayaw naming kayo'y maging mangmang tungkol sa mga natutulog sa kamatayan. Maging si Esteban, ang unang martir ng Kristiyano, ay inilarawan sa Gawa 7:70 na natulog nang siya ay pinagbabato. Bakit ganoon ang pagkakabigkas? Dahil ang pagtulog ay hindi katapusan. Isa lang itong pansamantalang paghinto bago ang muling paggising. At iyan mismo ang kahulugan ng kamatayan para sa mga nananampalataya. Kapag natutulog ka sa gabi, pinapakawalan mo ang kontrol. Humihinto ang iyong katawan, humihina ang iyong mga pandama. Pumapasok ka sa isang kalagayan kung saan parang iba ang takbo ng oras, nagbabago ang pananaw mo at hindi na umiiral ang mga karaniwang batas. Pamilyar ba ito? Dapat lang. Dahil ang pagtulog ay anino, isang simbolo, isang ensayo para sa darating at kamatayan. Ngunit para sa mga kabilang sa Diyos, ang kamatayan ay hindi katapusan, hindi ito kabiguan, hindi ito pamamaalam, ito ay pagtatapos ng isang yugto, isang pagtatapos na may karangalan. Ito ang sandaling iniiwan mo ang pansamantala at pumapasok sa walang hanggan. Ito ang pagbukas ng mga mata upang makita si Jesus. At kung paanong binabantayan ka ng Diyos tuwing gabi habang natutulog ka, ganun din niya binabantayan ang iyong kamatayan. Sabi sa awit 116, Kabanata 15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Bakit? Dahil hindi ka nawawala sa kanya, tinatanggap kanya pauwi. Kapag nagpapahinga ka sa gabi, ang katawan mo ay muling lumalakas. Kapag namatay ka kay Kristo, pumapasok ka sa walang hanggang kapahingahan. At gaya ng paggising mo bawat umaga na may bagong awa, darating ang araw na magigising ka sa muling pagkabuhay. Sabi sa 1 Corinto 15:52, sa isang kisap mata, sa isang iglap, ang mga patay ay bubuhaying muli na hindi na mamamatay, at tayo ay babaguhin. Kaya tingnan natin ang pagtulog sa ibang pananaw. Hindi ito isang bagay na dapat katakutan. Ito ay isang bagay na banal. Ito ay paalala araw-araw na hindi katawan mo ang may kontrol. Isa itong pagsasanay ng pagtitiwala. Isang larawan ng pananampalataya. Dahil kapag natutulog ka, naniniwala kang magigising kang muli. At kapag hinarap mo ang kamatayan, naniniwala kang ang siyang may hawak ng kaluluwa mo ay muli kang bubuhayin. Para sa mga sumusunod kay Kristo, ang pagtulog ay hindi panganib,